So, ngayon, gamitin natin si increment saka si decrement. So, ang gawin natin, mag-print tayo ng value ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Print natin si value na 1, 2, 3, 4, 5. So, ang print natin, si counter na mismo, no? So, gawa tayo ng int counter. So, whole number lang naman yun. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, pwede nyo palitan to ha. Nagsiserve lang din siya as variable name. So, iba makikita nyo X. So, ako hindi ba, ang practice ko sa inyo, the word of your variable must always be the same sana dun sa pinagagamitan natin. So, if ever na meron kayong apat na counter, gawin nyo counter 1, counter 2, counter 3, ganun. Okay, so, initialize natin siya. I-print natin na value. Ang gusto ko, i-print natin si 1, 2, 3, 4, 5. So, okay, start natin from 0. Okay, so, pasok na tayo sa looping natin, no. So, while, okay, kailan daw siya magpiprint? Kailan niya gagawin yung certain looping na to? Okay, gagawin ko lahat ng nandito hanggang yung counter ko, okay, is mababa at equal kay 5. Okay? So, hanggat mababa at equal yung number kay 5, okay? So, ang gagawin ko to. Ano gagawin ko? Ipiprint ko yung 1, 2, 3, 4, 5. So, tingnan nyo itong mabuti ha. Ang value ni counter is 0. Okay? So, after ng line 7, tatanungin siya sa line 8, gagawin mo to. Okay? Papasok ka dito kung ang value ng counter mo is less than at equal kay 5. Ano value ni counter? 0. Okay? Ano sabi? So, mababa ba siya equal kay 5? Yes. Okay? So, true na tayo. Okay? So, tingnan. Look at to this one. Okay? Kung ang gagawin natin, so we have the counter, initialization of counter, we have the condition, sino pa nawawala? Increment or decrement. So, pwedeng ganito gawin natin. Cout. Okay, print na natin yung value, no? So, print natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, tingnan nyo ha, yung proper positioning ng increment saka decrement. So, ang gagawin natin, first, number, okay, print, print, pwede naman kahit ano, okay, print, okay, open and close parent, insertion symbol, open and, less than symbol, dalawa, or insertion symbol, tapos ipiprint natin yung value ni counter. Tingnan nyo mabuti itong mangyayari ha. So, stop ko to, run ko to. Okay, hindi nyo nakikita, ang sagot niyan is infinite loop yan, tapos puro 0 ha. Puro 0, bakit? So, kasi ang value mo ni counter 0. Okay, so tinanong ko, ang counter mo ba less than equal kay 5? Yes. Okay, so print ko si 0. Okay, print ko, print 0. Tapos pumunta ako dito. Okay, after ko pumunta dito, ang loop, tandaan nyo, hanggat hindi siya nagpo-fall sa certain condition, paulit-ulit niyang gagawin yung nasa loob. Regardless, kahit while, do while, or for. Ganun siya. So, kailangan, okay, mag-fall siya dito. Hindi siya nga magpo-falls kasi, ano nangyayari? Kasi nga what? Okay, kasi nga, tawag dito, puro true siya dito. So, doon pumapasok si increment sa si decrement. So, in this portion, anong ginagawa? Ang ginagawa is, what? So, kailangan natin siya lagyan ng increment. Okay? Kung ang increment natin, ilalagay natin on the top, okay, pwede tayo mag-print ng count ng 0, ng 1. Pero kung ang increment natin, ilalagay natin after this, ang una niya ipiprint is yung value ni counter, which is 0. So, my suggestion, if nagsimula kayong bumilang kay 0, may suggestion is ilagay nyo dito to. So, pakita natin yung difference mamaya. So, meron tayong tinatawag na x++. Okay? Si x++, ang equivalent niyan is x is equals to x plus 1. Tingnan nyo ito mabuti ha. Pakinggan nyo mabuti to. Okay? Ano value ni counter? 0. Okay? Sabi mo, gagawin ko to hanggat yung counter ko ang baba equal kay 5. Ang katumbas na x++, x equals to x plus 0. X plus 1. Okay? So, pwede rin namang ito yung gagamitin natin mismo itself. Wala namang problema. Okay? Shorthand kasi to. Okay? Pinaigsi lang. So, behind the scene, ganito nangyayari. So, syempre, hindi x++, no? Ang i-add natin is counter plus plus. So, counter, ang katumbas yan, counter equals to counter plus 1. Okay? So, tingnan natin. So, anong value ni counter? 0. Nag-true ako, so papasok ako, ano kung gagawin daw, mag-increment ako. Si counter daw natin, ang value is what? 0. Diba? 0 is equals to, value ni counter, 0 plus 1.
So, ang value ngayon ni counter is what? Ang value ni counter, pababain natin dito. Ang value ni counter is what? 0, okay, equals 1, plus 1, okay. Ang value ngayon ni counter is what? Ang value ni counter is 1. Okay? Nagigets ba? Ang value ni counter ngayon is 1. Okay, so ang gagawin ko, ipiprint ko yung value ni counter is 1. So, pumunta ako ng close curly bracket, pero anong sabi ni Sir Jason? Sabi ni Sir Jason, hanggat nagtuturo siya, babalik pa rin siya doon. Okay? Dito siya babalik ha, hindi dito. Kasi ayun, nasa looping tayo. So, tatanong ulit, si counter ba? Ano value ni counter? 1. Less than ba siya at equal ba siya kay 5? Okay? True. Siyempre, value pa lang 1. So, mababa pa rin siya kay 5. Okay? So, ano gagawin? Ang gagawin daw, counter plus plus. The last value of our counter is 1. Okay? So, sabi dito, ano sabi? Counter natin, plus 1. Ano value? Last value ni counter? Okay, ang last value ni counter is 1 plus 1. So, ano na magiging value ni counter? Magiging value na ni counter is 2. I hope na nakakasunod. Okay? So, ang piprint ko dito, print 2. Okay? So, dahil nag-true ako kanina, babalik pa rin ako dito. Okay? So, babasan ko ito para hindi masyado mahaba. Hanggang 3 na lang muna. Okay? So, 3. Okay, mababa ba siya equal kay 3? Yes, kasi 2 pa lang value niya. So, equals, kanino? Ano value ni counter? Value ni counter is 2 plus 1. Okay, yun yung increment. Kada ikot niya, dagdagdag siya ng isa. Okay, so ano na value ngayon ni counter? Value na ni counter is 3. Okay, piprint niya si 3. Okay, so nakita niya, nagprint siya ng 1, 2, 3. Okay, so umikot ulit. Kasi nag-true pa tayo kanina. So, tatanungin, si counter daw ba is less than equal kay 3? Okay? So, ang gagawin niya, okay, is what? 3 plus 1. Ano sagot? 4. Okay? So, si 4 daw ba? Si 4 ba ngayon, nung print niya si 4, babalik ako dito kasi nag-true pa rin ako. Si 4 ba is less than equal kay 3? So, hindi na. Okay? So, false na. So, ang gagawin ko na yung mga susunod na line. So, like for example, may out ako dito. Piprint ko dito is end. Diba? Gagets? Okay? So, ganyan siya ginagawa. Okay? So, try natin tong i-run. Kaso, ano nangyari? Eto, nag-print nga siya ng counter kaso wala tayong end line dito. Minsan sinasadya ko yung error ha, para nakikita nyo. Maganda rin may error para nakikita natin. Okay, so run lang natin. O ayan, print. Tapos print it niya sa end. Gets? So, yun yung proper positioning ni counter ha. So, paano kapag ka-example, nilagay ko to dito. Sige. Eto, paano kapag ka-example, ang ginawa natin, gusto ko lang hanggang 1, 2, 3. So, ang gagawin ko to is what? Less than K3 na lang. Bakit? So, for example, okay, assume natin na ang naging value niya is 3. Okay? So, print ko, print 3. Okay? Print 3. So, babalik ako dito. Si counter ba natin, bababa pa siya kay 3. So, hindi na. Okay? So, that's the important thing about putting a proper condition, ha? Yun yung pinaka-important thing kapag gagamit tayo ng certain condition. Okay? So, kasi nabablock niya yan. Okay? So, 3. Ayan. So, paano sir kapag ito, di ba ito kung ito, ang gagawin natin is, di ba ang naging output niya is 1, 2, 3, 4, no? Paano kapag itong counter na to, nilagay natin dito, ano output niya? Okay, so ang output niya magsisimula yan kay what? Output niya magsisimula siya mag-print kay 0. Kasi dito, unfortunately, ang value pa lang ni counter dito, nung pumasok siya, print, that is 0. Okay, so try natin. Ayan, 0, 1, 2. Okay, so again, ang technique lang kapag counter, pagka ganito, tatry nyo palagi, to-check nyo yung condition, to-check nyo yung counter. Okay, to-check nyo sa increment. Okay, kung proper positioning siya. So again, kapag ka-looping, hanggat di nagpo-false yung certain condition, di siya matatapos. Okay, kaya nga nagkakaroon. Like for example, tingnan nyo to, pagka ginawa ko tong 10, kaso, hindi pala siya papasok, no?
Like for example, ginawa ko tong, this one, sige. Gawin natin tong greater than. Lahat ng greater than, lahat ng mas, example, value niya, 10, no? So, si counter ba ngayon is mataas kay 3 o true. Di ba? So, ang gagawin niya, piprint ko yung print 10. O, nagdagdag ka pa, naging 11. Tatanungin niya, okay, true pa din. O, dahil naging increment ka, lahat ng piniprint niya, nangyayari, lahat ng piniprint niya, nagtutrue. Kaya, ang magiging result niyan, ayan, pataas ang pataas. Okay? So, kaya ingat kayo sa paglagay ng tinatawag natin ng mga conditions, saka yung value syempre ng counter. Okay? So, I think yun muna i-cover natin for this while loop.